Praise God. Good evening po sa bawat isa at patuloy na salamat sa Panginoon dahil meron pa rin tayong ganitong gawain ng online prayer gathering, kung saan po sama-sama tayong mananalangin in the same way na po ay meron tayong konting sharing ng Word of God. Amen. At ngayon sa gabing ito, ako po ang inatasan ng Panginoon na po upang makapaglahad ng mensahe niya para sa bawat isa sa atin. Amen. Purihan ng Panginoon. Ngayon po, i-share ko lang po sa inyo, ayan, ang Book of Deuteronomy. Ayan. So, bago po tayo magsimula, ayan, hiling ko po na tayo manalangin. Ama, purihin ka aming Diyos, purihin ka sa lahat ng kabutihan at pagpaibig niyo sa bawat isa sa amin. Patuloy kami, Ama, humihingi ng kalinisan, kapatawaran, Panginoon, sa inyong harapan ng buong pagpapakumbaba. At iniaamin namin, Lord, lahat ng mga pagkukulang namin. Ama, dalangin namin, linisin niyo po ang puso namin at walang maging hadlang sa aming pakikinig. Nawa, Ama, bawat salitang maririnig namin, ito po ay tumimo sa aming puso at lubusan naming maunawaan yung nais niyo pong ibahagi sa amin. Nais niyo pong maunawaan namin, Panginoon. At salamat po sa gabing ito dahil naniniwala kami, O God, na panibagong lakas kami makukuha mula sa iyong salita. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, purihin ng Panginoon. At yan po, dako tayo sa ating sa salita ng Panginoon sa atin na yung gabing ito. Ito po ay sa Deuteronomy 32 verse 46 to 47. Ayan, sige po, basahin ko po. Ito po yung MBB version. Sabi po sa verse 46, sinabi ni Moises, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin. Itinuro ninyo sa inyong mga anak at ipasunod sa kanila. Yan. So, sa verse 47, ayan, sabi, ito'y mahalaga, pagkat ito'y dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing pupuntahan ninyo sa kabila ng Jordan. Amen. So, yan, sumandali, manalangin po muli tayo. Panginoon, maraming salamat po sa salita niyong ito. At Lord, patuloy na nga pong mangusap ang salitang ito sa puso ng bawat isa sa aming nakikinig ngayong gabing ito. Purihin ka, Panginoon. Ikaw pong patuloy magtago sa akin sa iyong likuran. At lahat ng mga lalabas lamang sa akin bibig ay mga salitang nais niyo lamang na marinig ng bawat isa sa amin. Salamat po, O God, O Holy Spirit. Samahan niyo kami. Nawa kayo pong patuloy magpaunawa sa amin ng bawat salita ng Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, praise God. Sige po. So, tayo po ay magsimula. Ayan. So, sabi nga po dito, sa verse 46, sinabi ni Moises, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin. Ituro ninyo sa inyong mga anak at ipasunod sa kanila. So, itong part na ito po kasi yung part na malapit na po na bawian ng buhay ng Lord si Moises at bago po i-allow ng Lord na kuhanin ang buhay ni Moises, inutusan ng Diyos natin, ni Yahweh na i-instruct si Moises na sabihan sa mga Israelites yung mga dapat nilang malaman. At ito po ay sinabi ni Moises through the sa awit ni Moises dito po sa chapter 32, binanggit niya po yung mga dapat nilang gawin and also yung mga magagawa nila in future na sa paglayo sa Panginoon. Kaya naman po, ayan, sabi na itanim sa isip. So, ang galing nga po kasi dito sa Deuteronomy na nasabi din po na hindi pa man nawawala, kumbaga in future pa lang alam na ni Yahweh na ang kanyang bayang Israel ay tatalikod sa kanya at sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. So andun agad na alam na ng ating Diyos kung ano yung magiging future. Pero nakaka-amaze lang po kasi andun pa rin na nire-remind talaga tayo ng Diyos, nire-remind ng Diyos ang mga Israelites na ito itanim niyo sa isip niyo, ituro
sa mga anak. No po, bakit kailangan ituro? Kasi nga po sabi dito sa verse 47, ito ay mahalaga pagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin nyo mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing pupuntahan nyo sa kabila ng Jordan. Amen. So, andito po no na pinapahayag talaga ni Moises sa mga tao na marapat na sundin yung bawat salita ng Diyos, no po, na maalala nila ang salita ng Panginoon. Kasi po sabi nga dito, no, be careful at higit sa lahat maingat, no, maingat pong masunod ang salita ng Lord, no. Sabi dito, be careful, Moises said, to do all the words of His law. Don't leave any of it or neglected, no. So wag nating, ang tinuturo dito yung pagsunod at yung maingat, no, maingat na pagsunod sa salita ng Panginoon, na po. Ito pinapakita, no, na hindi kumbaga hindi basta-basta, wala, kumbaga hindi empty yung word na to. So ibig sabihin puno na malaman, no, talagang napakahalaga ng salita ng Diyos, no po. So kung compare po natin sa example, 'di ba, pag sinabi nating be careful or mag-ingat, example kasi, 'di ba, kung halimbawa na tayo, ayan, hindi natin iningat, kunwari nag-init tayo ng tubig at hindi natin maingat na isinalin yung tubig na mainit sa baso, no, yung basta na lang nating isinalin, ayan, at kapag ito ay natapon sa atin, tayo po ay masasaktan, no, at tayo ay mapapaso. So ganun din po, no, ako ito lang po yung talagang nagrema sa heart ko, na kung hindi natin maingat na masusunod ang salita ng Diyos, so nandun talaga yung kasiguradahan ng kapahamakan. Kaya naman purihin ng Panginoon dahil sa patuloy na reminder niya sa atin na kailangan natin na maingat na masunod ang salita ng Panginoon dahil ito yung magpapanatili ng buhay sa atin. No, sabi nga po, ito yung nire-remind ni Moises sa buong Israelites na mananatili yung buhay sagana sa kanila kung patuloy na maingat nilang susundin ang utos ni Yahweh. Amen? At dito isa pa sa talagang na-remind sa akin, 'di ba? Kasi ang word hindi lang siya or bastang salita. Pero 'di ba nga sabi po sa John 1:1, ayan, basahin natin ang John 1:1. Ayan, na sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. No po, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa lang. So, dito ang pinapahayag sa John 1:1 na ang ating Panginoong Jesus mismo, siya ang salita. Na kaya naman masasabi natin na ito ay napakahalaga na masunod natin, na sumunod tayo sa Panginoong Jesus, na sa bawat kumbaga sa bawat area ng buhay natin nandoon yung pagsunod natin sa Panginoong Jesus, dahil ito po yung magpapanatili ng buhay natin, yung buhay na walang hanggan. So ang Israelites kasi po before, kaya sila nag-turn kumbaga tumalikod, no po, sa Panginoon, sa ating Diyos na si Yahweh, dahil sa nung sila ay napunta na sa promised land, pero nahook sila sa iba't ibang kayamanan, sa iba't ibang sa mga Diyos na akala nila dun sila kumbaga sobrang na-bless sila ganun dahil sa ang dami nilang kumbaga material things, no po. Pero hindi nila nakita yung kapahamakan sa kanila sa buhay nila mismo, spiritual. So dito po napakahalaga, ako po para sa akin personally, nagpapakita na purihin ng Lord na sa buhay natin, lalo sa panahon nito, no, na kung papansin natin, napakahirap ng buhay, no, financially, kahit alam mo, parang ang hirap, no, tingin mo parang hindi ka makaka-survive. But purihin ng Lord, kasi this is a reminder for us na tayo mananatiling buhay, lalo na yung spirit natin, yung souls natin, kapag patuloy tayo sa pagsunod sa Panginoong Jesus. So purihin ng Lord dahil ang Panginoong Jesus ang siyang magiging gabay natin upang manatiling buhay
Ano po, na sabi nga dito, kung susundin niyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing pupuntahan ninyo sa kabila ng Jordan. So, dun sa promised land. So, ako, for me, so, andun talaga na kapag mananatili tayong buhay, yung puso natin, yung spirit natin, buhay sa presensya ng Panginoon, andun yung kasiguradahan na hanggang sa pagbalik ng Panginoon, ay makikita natin siya mukhaan. So, lalo sa panahon natin na dapat mas higit nating pag-ukulan ng pansin na yung future natin hindi lang dito sa mundo, pero higit sa lahat yung future natin na kasama ang Panginoong Jesus, na sa bawat salita niya alam natin, no, yung path na nilalakad natin is yung way papunta talaga sa presensya ng Panginoong Jesus, na hanggang sa pagbalik niya makikita natin siya ng mukhaan. So purihin ang Lord, no, sa gabing ito sa salita niya, dahil ito isang napakagandang reminder for all of us na wag nating i-neglect yung salita ng Panginoon. Bagkus sa bawat araw, lagi nating hanapin yung word ng Lord sa buhay, na patuloy na merong laman yung puso natin ng salita ng Panginoon, na lagi tayong nagme-meditate ng salita ng Panginoon upang patuloy tayong magbogi sa bawat laban natin in every areas of our life. Kasi nga po, patuloy tayong mabubuhay kung patuloy din tayong sumusunod sa salita at maingat nating sinusunod ang salita, at ang salita ay ang Panginoong Jesus. So yun lang po ang aking ma-share sa gabing ito. Purihin ang Lord sa bawat salita niya at patuloy na magbigay lakas ito sa puso ng bawat isang anak niya. Purihan ang Panginoon. To God be the glory. God bless po sa lahat. Praise God.